I'm Beverly Mendez. Welcome to my YouTube channel. Maraming question about dito sa kung paano mamuhay dito sa ibang bansa, dito sa France. Yeah. Lahat naman tayo, kanya-kanya yung pamumuhay natin, no? Kanya-kanya tayo kung paano tayo mamuhay sa ibang bansa. Yeah. May nagtanong kung ang unang question ay magkano daw ba ang sinasahod ng mga Pilipino dito sa France? Yeah. Depende po. Yeah, depende. Depende yan sa kung ano yung trabaho nyo. Kasi dito, napakadaming Pilipino. Iba-iba yung work namin dito. Meron dito kadalasan. Ayan, number 1, tagalinis ng bahay. Taga-alaga ng bata or matanda. Yeah. Meron din namang professional dito. Yung dito pinanganak. Dahil dito sila lumaki. Ayan. Fluent silang mag-French. So, meron silang opportunity na makapamili ng trabahong gusto nila. At kung dito din sila nag-aral. Kasi dito sa France, kung dito ka nag-aral, maganda yan. Kasi may opportunity kang makapagtrabaho dito na gusto mo, yung mga professional job. Karamihan dito, informatic, yung IT, tinatawag sa atin doon. Nurse, yeah. Doctor, yeah. Kasi dito sa France, hindi sila nag-a-accept ng diploma sa ibang bansa. Kaya talagang mas mabuti kung dito ka nag-aral. Ayun. Kung dito ka nag-aral, ayun, mas maganda. Ayun nga, magkano sinasahod ng mga Pilipino dito? Yun nga, depende sa trabaho. Kanina sabi ko, taga-alaga ng matanda, linis bahay, alaga ng bata. Ayan yung karamihan ng work ng mga Pilipino dito. Ayun, depende po yan. Kasi kung full-time ka, kasi ang full-time dito, 8 hours. Yeah. And 8 hours, ang full-time job dito, 8 hours. Pero yung iba kasing mga amo, nagpapadagdag sila ng oras hanggang 11 hours. So, may extra bayad yung overtime nila. Depende rin kung magkano yung bigay ng amo sa'yo. Yung iba kasi, merong saktong magbigay, merong mababang magbigay. Mas maganda yung, kasi per hour dito talaga, 15 euro per hour. Maganda yun. Meron namang naka-fix ng salary sa mga full-time, like, taga-alaga ng bata, 8 hours, meron kang, kung isang bata lang, 1.7 or 1.8, 1,700 euro to 1,800 euros. Yeah. Yun ay kung isang bata lang. And depende rin kung ilan yung aalagaan mo, medyo mas mataas yung sahod. And same lang din sa alaga matanda. Depende lang sa bigay ng amo. Ang alaga ng matanda. Pero alam ko I think pareho lang yung alaga bata, alaga matanda. Sa alaga matanda kasi, parang nagbibigay sila ng per hour. Yeah. I think mga ganon. 1.7 to 1.8. 1,700 euros to 1,800 euro. Yeah, ayun yung sahod sa alaga matanda, alaga bata. Kapag linis naman na trabaho, karamihan sa linis bahay, part-timer ka lang. Depende kung magkano bigay ng amo sa'yo per hour. Kasi mga Pilipino dito, karamihan part-timer din, linis bahay. Kunyari, dun sa isang bahay, 3 hours ka dun sa isa, 2 hours. Depende sa amo kung magkano yung per hour na ibibigay nila sa iyo. Pero karamihan dito, ang isang oras ay 15 euro. So, kapag nag-work ka sa kanilang 3 hours,
15 euro per hour. Meron kang 45 euros sa 3 hours, di ba? Sabi nila, mas maganda kapag part-timer kasi mas malaki yung sahod nila, tsaka mas namamanage nila yung time. Kunyari, meron kang pupuntahan, meron kang appointment, pwede mong i-cancel yung isang work, tapos papasukan mo yung isang work, ganon. Sabi nila, mas maganda yung part-timer, pero, depende rin, depende sa'yo. Yeah. So, ayun yung question number 1. Question number 2, mahal ba manirahan sa France? Depende kung saang. Kami kasi medyo malapit sa city. Yeah. Paris. Lalo na sa Paris, depende po sa lugar ng apartment nyo. Kasi sa Paris, napakaliit. Tapos ang mahal ng rent. So, yung mahal manirahan sa Paris. Compare mo sa outside, yun doon kasi sa outside, yun yung province, ganun. Ayan, mura yung bahay doon. So, kapag nasa Paris ka, mahal ang rent. Syempre, plus pagkain mo, mga bills mo, kuryente, tubig, diba? Kaya mahal din talaga manirahan. Kahit saan naman sigurong bansa, mahal manirahan. Right? Kasi, unang-una, yung rent, yung bills, and food. Yeah. Importante yung food natin, guys. Huwag niyong tipirin. Kasi, yan ang pinaka-importante sa katawan natin. Food. And yeah, maging healthy tayo, guys, kasi bawal magkasakit. So, sinasabi ko, huwag niyong tinitipid yung sarili niyo sa pagkain. So, yeah. Importante yan. Nasagot ko na ba yung number 2? Yeah. Mahal manirahan. Depende sa lugar po. Yeah. So, dito sa Paris, kailangan, kung nag-work ka, kailangan marunong ka mag-budget. Ang sinasahod mo, hindi ka pala waldas, wala kang maraming luho, kasi isa din yan. Nasisimot yung money mo kasi, syempre may luho ka, or addiction. Yun, yung mga addicts sa sugal. Marami rin dito. Oh my goodness. Marami rin sa France, yung mga nagsusugal, guys. Minsan nga yung bingo ba? Alam mo yung bingo? Ang dami pala kasi may nakausap akong Pilipino. Ang dami palang nagbibingo dyan. May mga pustahan yan sila. Kaya sabi ko, wow. Kaya guys, huwag kayong magsusugal. Huwag kayong magiging addict kung saan-saan. Addict mag-shopping. No, wala namang masama mag-shopping kung kinakailangan mong bumili. Tulad ko, ako naman nag-shopping kapag kailangan ko lang. Mga damit-damit ng bata, mga gamit nila, yeah, mga gamit namin, ganun. Hindi naman araw-araw kasi ang mahal, sobrang mahal. Kailangan marunong tayong mag-budget ng money natin. So, yeah. Sabi ko nga kanina, huwag magluluho-luho. Huwag maluho. Pwede naman bumili ka ng gift mo sa sarili mo kapag sahod, paminsan-minsan, huwag araw-araw. Kunyari, sumahod ka, bumili ka ng kahit maliit na bagay, gift mo sa sarili mo, di ba? Ayos na yun. So, yeah, be practical, guys, kasi mahirap kumita ng money. Kahit saan man sulok ng mundo, mahirap kumita ng money. So, kailangan tayong magtipid, mag-budget. Okay. So, yeah. Ayan lang yung masishare ko, guys. Konting tips lang naman. Yeah. Thank you.